Okay, so mag-record tayo and then mag-live po tayo sa Facebook. Okay, where's that? Online on Facebook page. Okay, so this is the biblical history series on the book of Genesis. Okay, so we are going live. Okay, ready? Okay, good morning, everyone. Right now, we are live on our Facebook page. Is the online. Lang. Okay. Okay, so dito po tayo sa ating part 2 ng Genesis chapter 5. Okay. So I will share the PowerPoint. Okay. Now we are live on our Facebook and we are welcoming those who are following us. Yung mga subaybay po sa ating Facebook live sa page at yung followers din natin po sa YouTube, it will be uploaded. And so we are welcoming you today for this part 2 of our study on the biblical history na kung saan natin pong binabalikan ang kasaysayan kung paano po lumago ang kasalanan at pagtutunggali po ng dalawang panig, mabuti at masama. So dito po tayo sa the crime committed against the brother, ang krimen na nagawa laban sa kanyang kapatid. Na kung saan ito po yung unang martir na pinatay ng sarili mismong kapatid. Okay, para po sa ating prayer thought, sa loobin sa pananalangin, sabi po rito ng inspiration, Cain had the same opportunity of learning and accepting these truths as had Abel. He was not the victim of an arbitrary purpose. One brother was not elected to be accepted of God, and the other to be rejected. Abel chose faith and obedience. Cain, unbelief and rebellion. Here, the whole matter rested. Cain and Abel represent two classes that will exist in the world till the close of time. One class avail themselves of the appointed sacrifice for sin. The other venture to depend upon their own merits. Theirs is a sacrifice without the virtue of divine mediation, and thus it is not able to bring men into favor with God. It is only through the merits of Jesus that our transgressions can be pardoned. So dito po we are setting the principle of salvation na wala pong merito ang anumang ating ginawa, kundi si Kristo lamang ang siyang nagbigay at mayroong merito ng kaligtasan na kung saan ay ang bawat isa ay nakakaalam. Katulad po kay Cain and Abel, they have the opportunity, mayroon po silang oportunidad na malaman, maunawaan, mapag-aralan yung katotohanan. Ngunit, mayroon talagang pinipili ang iba. Ano? Sabi rito sa Tagalog,
basahin ko lang yung second part. Sina Cain at Abel ay kumakatawan sa dalawang uri ng naiiral sa mundo hanggang sa pagtatapos ng panahon. So ito po ay nasa propesiya na, no? Isang uri ang nakikinabang sa itinalagang hain para sa kasalanan. Yun po, kung may mga taong tumanggap, ano mo? And then, ang iba ay nakikipagsapalaran na umasa sa kanilang sariling mga merito. Ang kanila ay isang sakripisyo na walang bisa ng banal na pamamagitan. At sa gayon ay hindi ito makapagdadala sa tao sa pabor ng Diyos. So kahit ano pang mabuting gawin ng tao, kung ito po ay hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, yun po ay walang bisa. Kaya walang kabuluhan ang kanilang pagpapagal kung ganun po ang mangyari. Na sila'y umaasa lamang na sabi nga po nila, kung hindi ako mag-decide, hindi ako maligtas. Ibig sabihin, ang kanilang desisyon ang mas importante sa biyaya ng ating Panginoon. Na sana ay kanilang tanggapin na magpapasalamat sa Panginoon. Panginoon, salamat po na kayo nagbigay ng kaparaanan para ako ay magkaroon ng kaligtasan. Yun po yung nais ng Diyos na we will recognize, we will acknowledge that we are nothing. At if we acknowledge that we are nothing, then we can accept or we can receive God's blessing na tayo po ay maging everything through Christ. Okay, so tayo po ay manandaliang manalangin para po sa paghingi ng kapangyarihan po sa ating Panginoon na siya po ang mangusap sa atin. Tayo manalangin. Dakila at mahabagin po naming Ama na nasa langit ka. Magandang umaga po. Sa umagang ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kami inyong ginising upang sa patuloy po ay makinig ng inyong mga salita. Tulungan nawa kami, Panginoon, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu na itong aming papag-aralan ay maging butil ng katotohanan na siyang maging prinsipyo po sa aming buhay upang kami ay magwagi at magtagumpay sa larangan ng espiritual na pagtagpo. Kayo lamang siyang Panginoon na magbibigay sa amin ng lakas upang sa ganon ay makaabot kami sa dulo na may tagumpay dahil po sa inyo. Salamat. Amin din pong dalangin ang aming mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po sa paglalahad ng katotohanan ito dito sa platform na ito, Panginoon. Nanawa sila rin po ay makatugon sa inyong panawagan na kung saan ay nais po ninyo na maalaman po namin ang mga prinsipyo at mga kasaysayan na magdulot sa amin ng katibayan sa aming paglalakbay bilang mga Kristiyano. Amin pong dinudulog ito at pinasalamatan dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so dito tayo. Buksan natin ang ating Biblia. Okay, dito tayo sa Genesis chapter 4, verses 5 to 7. Ito po yung the crime God gives advice to Cain. Bago pa man siya gumawa ng kasalanan, mga kapatid, ay mayroon pa namang pagkakataon na kung gaano ka lapit ang Panginoon sa kanila. Kaya kinausap po siya. Kaya alam natin, mga kapatid, na si Cain ay siya po yung unang pinanganak. Ibig sabihin, he is the progenitor. Okay? Ibig sabihin ng progenitor, siya po ang makinabang sa mana na ipagkaloob ng kanyang mga magulang. So yan po, siya po ang magdadala
ng pangalan ng pamilya. Yan po yung progenitor. Okay. Si Adam naman po, siya po yung co-regent. Co-regent means siya po yung may dominion of all things. He is the co-ruler of the Lord. Ngayon, ang magdadala po nito ng pangalan ng pamilya ay si Cain, na kung saan ay nagbigay rin ng Panginoon ng pagkakataon na kausapin po siya. Okay. So atin pong basahin sa Genesis chapter 4 verse verses 5. Umpisa muna tayo sa 5. Okay? 5 to 7 and then 8. Verse 5, subalit hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at nagngit-ngit ang kanyang mukha. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit at bakit nagngit-ngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, kung hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito. Sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel at nangyari nang sila'y nasa parang tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at ito'y kanyang pinatay. So ito po ang nangyari na kung saan ay talagang nangit-ngit siya, nagalit siya dahil hindi pinansin ang kanyang handog. Paano naman hindi pansinin ang kanyang handog dahil hindi naman yun ang nais ng Diyos na gawin niya. Kaya ang sabi rito, bakit nagingit ka? Bakit ka nagalit, Cain? Kung sana kung ikaw ay sumunod lamang hindi na napansin ka. So dahil sa iyong pagpili, desire, sariling pagpili, sariling kagustuhan niya na kung saan ay nais ng Panginoon na sundin ang kalooban. Ngunit hindi po siya sumunod. Kaya sinabi ng Panginoon na ang kasalanan nandyan lang yan sa pintuan. Pero kagustuhan mo rin eh. So ito po ay isang advice nga, sinabihan siya ng Panginoon, kailangan mo lang siyang panindigan at tatayo ka talaga. So ganun din po mga kapatid ang hamon sa atin, na we have actually the same opportunity with those who are doing the right things, na mayroong pagkakataon na gawin po yung tama. And then, ang nangyari dito ay kinausap niya si Abel at malamang ay talagang nagkagalit silang dalawa. Kaya nga po doon ay inabangan niya sa parang at yun ay pinatay si Abel. So dito po nagsimula na nagkaroon ng unang pagpatay. So the first killer of humans ay si Cain. Ang Panginoon ang siyang unang killer ng solusyon. Ito ay dahil sa galit, yung galit ni Cain ay nagdulot sa kanya na siya ay naging masama, na siya ay unang mamatay tao. So he is a murderer, na kung saan ito po yung dahilan kung bakit nagkaroon din po ng curse si Cain. At sa kanyang lahi ay talagang manggagaling yung kasamahan. Dahil ito po yung bunga, resulta ng kanyang pagkakamali. Sabi rito ang wrath of Cain, ang puot, ang galit ni Cain. Nakita talaga ng Panginoon yun. Napansin ng Panginoon na talagang siya ay nagalit. The Lord saw the wrath of Cain. He saw the falling of his countenance. Talagang nakita niya yung mukha, yung kanyang countenance. Thus is reveal how closely the Lord marks every action. Kaya tinitingnan po talaga ng Panginoon yan. Nakikita ng Panginoon ang bawat action po natin. All the intents and purposes.
So lahat na yan, may mga ating mga kilos at mga layunin, kung ano pong minibiti natin, anong iniisip natin, yan po ay binibilang at tinitingnan po ng Panginoon. So the Lord marks sabi po rito, na every action, all the intents and purposes, yes, even the expression of the countenance, kahit yung pagbagsak ng kanyang mukha dahil doon sa galit sa kanyang kapatid, ay sabi ng Panginoon ay kung sinunod mo lang, di napansin ka. Oh, so yun mga kapatid, yung isang kadahilanan kung bakit ang Panginoon ay hindi nalulugod dahil doon po sa pagsuway. This, though man may say nothing, expresses his refusal to do the way and will of God. Bagamat hindi talagang hindi masabi ni Cain na hindi siya gustong sumunod, ay talagang nagawa niya. So ito nagpapahayag lamang na sa ugali niya, nandyan sa kanyang pagkaugali yung hindi pagsunod sa Diyos. Kaya nakikita po sa ating mga reaksyon, sa ating mga ginawa. Kaya ang action po natin ay napakahalaga po, na ito ay magdudulot sa atin sa ating destinasyon. Okay, Abel's life of obedience, a perpetual reproof, mga kapatid. Cain hated and killed his brother. Okay, si Cain ay talagang napuot, nagalit sa kanyang kapatid at kanyang pinatay. Not for any wrong that Abel has done. Hindi, wala naman masamang ginawa si Abel. Kaya ganun din po ang mangyayari dyan sa kasaysayan natin, na may mga tao na magagalit sa atin. Pero wala naman tayong ginawang masama. Namuhay lang naman tayo ng maayos. Mayroon minsan mga taong naiinggit. Kaya doon po sa ating buhay, dito sa ating buhay, ay atin na pong ma-expect yan. Dahil ito po ay kasamaan ng tao na nandyan po sa kanyang likas. Okay? So, sabi rito, but because his own works were evil and his brother's righteous. Nagpapahayag lamang ito na siya ay masama at ang kanyang kapatid ay mabuti. 1 John 3:12 na masasabi po dyan, so in all ages the wicked have hated those who were better than themselves. So yung mga masama, yung mga hindi matuwid na mga tao ay talagang inggit, na galit talaga sila sa mga taong nakatataas sa kanila or umaangat sa kanila, mga kapatid. So ito po yung ugali ng kaaway na na-incheck at naging bahagi na po ng kasaysayan, na ito po ay ating maranasan sa ating paglalakbay. May mga taong magagalit sa atin or maiinggit sa atin at gusto nila tayong patayin. Patayin in the sense that sirain ang ating reputasyon. Okay? Abel's life of obedience and unswerving faith was to Cain a perpetual reproof. Kaya parang sila yung galit dahil ako ang panganay, bakit siya ay pinagpala. Minsan ito ang maisip natin, na bakit itong mga masasama ay pinagpala, ako hindi. So doon lumalabas yung ugali, mga kapatid, na dapat yun po ay ma-overcome natin sa pamagitan po ng kapangyarihan ng ating Diyos, ng ating Panginoong Yesus, na siya po ay nagpadala ng Espiritu upang sa ganon ay alalayan po tayo. Okay? Sabi po rito, everyone that doeth evil hateth the light. So ang bawat isa na gumagawa ng kasamaan ay napupuot
sa liwanag. Neither cometh to the light, na kahit lumapit sa liwanag ay ayaw. Lest his deeds should be reproved. Kasi makuan siya masansala siya. Pag siya ay gumawa ng kasamaan, pag lumapit siya sa liwanag, sansalain siya. Mali yung ginagawa mo. Baguhin mo yan. Okay. So the brighter the heavenly light that is reflected from the character of God's faithful servants, the more clearly the sins of the ungodly are revealed, and the more determined will be their efforts to destroy those who disturb their peace. Kaya po, yun po ang mangyayari sa ating inaharap, mga kapatid. During the Sunday Law, this will also be the very great event that will happen, na dahil sa puot ng kaaway ay kanyang talagang habulin yung mga remnant, yung mga susunod sa mensahe. Dahil during that time, the 144,000 will be declaring the loud cry, na kung saan ito po ang magtatapos ng gawain. Dahil ang kanilang mensahe po at that time, sabi po roon sa Matthew 24 verse 14, and the gospel of the kingdom, at ang ebanghelyo ng kaharian ay isiwalat o ibalita sa buong mundo, at ang katapusan ay darating. So yan po, mga kapatid, yung isang kapahayagan na kung saan ay ang Diyos ay nagnanais ng sanglibutan na maligtas. Kaya nga po, yung mga bawat isa na gumagawa po ng kasamaan ay talagang galit yan sa liwanag. So, kaya tayo sa atin ngayon ay unti-unti na kung ang tao ay nagkaroon ng puot dahil doon sa liwanag na tatanggap ng isa. Katulad po sa mga karanasan natin na pag tayo po ay nasa present truth, ay mayroon pong mga tao na mag-uusig sa atin or magsasabi sa atin ng hindi kaaya-aya at hindi katanggap-tanggap po, na para bagang tayo ay naging kaaway nila. Yan po ang mangyayari. So ito po yung mga leksyon na dapat po natin matutunan, na sa kasaysayan ay nangyari na po ito. Kaya walang bago. Walang bago po dito sa under heaven. Saan po natin mababasa yan? At least para po makonect natin. Okay, buksan po natin yung Ecclesiastes chapter 1. Ecclesiastes. Okay? Kung yung makita yung Ecclesiastes chapter 1 verse 9. Tingnan natin kung ano po ang sinabi ng the wisest man, na kung saan sinulat niya po ito ang Ecclesiastes, na kung saan ay dito po mapapansin natin na mayroon pong sinabi dito na hindi na tayo mabibigla, dahil sinabi po dito sa the wisest man ever lived except Jesus. Okay, basahin natin dito. Ecclesiastes chapter 1 verse 9. Sige po, kung kita niya na. Ang nangyari ay siyang mangyayari, at ang nagawa na ay siyang gagawin, at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Aha, okay. So, klaro po. So, ang Biblia ay may kasagutan sa ating tanong, na ito po bang mga nangyari ay mangyayari pa? Yes. Ayon po dito sa Ecclesiastes chapter 1 verse 9, ang nangyari ay mangyayari muli. At ito ay maganap, at hanggat hindi pa po natutunan. Ibig sabihin sa ating buhay, pabalik-balik po yan. So the modern Israel today are experiencing the life
or the rejection of those Israelites before. Kaya hindi tayo manibago dyan na nasusulat na po yan na sa ating panahon ngayon, magkahalintulad sa ancient Israel na may mga tao pa talaga na hindi naka-learn sa lesson dahil hindi naman nila inaral, hindi naman nila inalam yung mga nangyari sa Israel. Alam na nila, basa lang sila ng basa, aral lang ng aral na ganito, pero hindi naunawaan at hindi nakuha po yung mensahe na ito po pala ay para sa atin. Okay, now, am I brother skipper? Ito po yung tanong, no? Na sabihin ni Cain ako ba yung tagapag-alaga ng aking kapatid? Ito po yung sabi niya. Okay, sabi po ito sa Patriarchs and Prophets, page 77, paragraph 2. Cain, the murderer, was soon called to answer for his crime na dapat sagutin niya at talagang pangatawanan ang kanyang ginawa. No, tinanong nga siya ng Panginoon dito, the Lord said unto Cain, where is Abel, thy brother? Para bagang hindi alam ng Panginoon pero walang lingid o walang natatago sa ating Panginoon. Nais niya lang i-confirm na kung tayo po ba'y sasagot ng tama. Na he is trying actually to test Abel's honesty. Pero dito mga kapatid ay sinagot pa niya ng kwan dito. Nasabi niya, and he said, I know not. Am I my brother's keeper? Nagsinungaling pa. So yan po mga kapatid, na kung hanapin mo isang bagay sa taong magnanakaw, ay magsabi yan, ay, wala ko. Hindi ko kinuha yun. Ako bang nagtago noon? So there is actually ito po yung tendensiya ng mga nagkakasala. Ano po? So hindi na ito bago. Nangyari na po yan na alam ng Panginoon, alam ko na kung ikaw ang kumuha Alam ng Panginoon na pinatay na ni Cain si Abel. Pero to confirm at talagang itong si Cain na ito ay masama. Bakit? Pinatay niya na nga, tapos nagsinungaling pa siya, nagdagdagan yung kanyang kasalanan. Kaya this is the multitude of sin na nangyari po sa sanglibutan. Kaya ito po yung dapat maka-learn tayo dito. Cain had gone so far in sin na palayo na si Cain. Dahil nagpatay na nga siya, pinatay niya na, nagalit siya doon. Una, nagalit siya. Okay? Ang kanyang countenance ay nagbago, talagang fall in his countenance. At nakausap niya nga si Abel, nagalit siya at pinatay. Ngayon, ay tinanong siya, saan si Abel? Sabi niya, hindi ko alam. Ako ba ang tagapag-alaga ng kapatid ko? So yun po, balagbag na pagsagot mga kapatid. Ito po ang nangyayari ngayon. Resulta ito at nauulit na mga pangyayari. Okay? So, sabi rito, Cain had gone so far in sin that he had lost a sense of the continual presence of God and of His greatness and omniscience. So he resorted to falsehood to conceal his guilt. So yan po mga kapatid ang nangyari na napalayo na si Cain. Na nawala na yung kanyang senses na para bagang hindi alam ng Panginoon alam niya na ang Panginoon ay creator. Ang Panginoon po ang siyang naglalang at alam niyang lahat. Bakit ka ngayon magsinungaling? So yan po ay para itago ang kanyang guilt. Yung guilty kasi siya. So yan po yung mga tao ngayon. Minsan ay magagalit pa yan sa iyo. Pagtanungin mo siya, ako bang nagkuha noon? Hindi naman ako nagkuha. Pero siya talaga yon. So talagang magagalit pa when confrontation come into way. Kung nandyan na yung confrontation, ay magagalit pa sa iyo yan.
Kaya minsan ay kuwan na lang, just bear with it at ipanalangin natin mga kapatid, ano? So Cain got angry with God. Nagalit sa Diyos dahil binaliwala ang kanyang handog. Kaya nagsinungaling siya sa Diyos. And his brother, because his offering was rejected. Getting angry with God might make sense because he had rejected his offering. But why did he get angry with his brother? Wala namang ginawang masama ang kanyang kapatid. So nagalit itong si Cain at pinatay ang kanyang kapatid. Bakit kaya? Okay. So alam natin, nandiyan na yung tinatawag natin na resulta at kuwan na ito, poison na nag na na nangangalaytay. Ibig sabihin is actually going on in the life of man. Okay, basahin po natin yung Genesis chapter 4, 9 to 16. Para at least makakuan po natin yung punishment or resulta ng ginawa ni Cain. Sige po. At sinabi ng Panginoon kay Cain, "Nasaan si Abel na iyong kapatid?" At sinabi niya, "Ewan ko, ako ba'y tagabantay ng aking kapatid?" Sinabi niya, "Ano ang ginawa mo? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Ngayoy sinumpa ka mula sa lupa, ibinuka ng lupa ang bibig nito upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay. Kapag pinungkal mo ang lupa, ito ay di na muling magbibigay sa iyo ng kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at pagala-gala sa lupa." At sinabi ni Cain sa Panginoon, "Ang parusa sa akin ay higit kaysa makakaya ko. Ako nga'y itinaboy mo mula sa ibabaw ng lupa at ako'y maikukubli sa iyong mukha. Ako'y magiging palaboy at pagala-gala. Sino mang makakita sa akin ay papatayin ako." At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Hindi. Sino mang pumatay kay Cain ay 7 ulit na gagantihan." At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain upang huwag siyang patayin ng sino mang makakita sa kanya. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. Sumiping si Cain sa kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. Siya'y nagtayo ng Okay. isang Diyan lang muna sa 16. Okay, ay, so dito po ay mapapansin natin yung punishment or resulta na kung saan ay nangyari po kay Cain. Nasabi niya nga parang hindi niya matanggap yung punishment sa kanya, no? Na sinabi niya, pinalagpas na nga kami. Ibig sabihin, sinama niya po ang kanyang magulang na dahil si Adam and Eve ay pinalabas, di po ba? So ngayon, sinabi ngayon ng Panginoon, kami nga pinalabas na, ako nga pinalabas na eh. Ngayon, magpalaboy-laboy pa ako at ano mangyari sa akin doon sa parang baka patayin din ako. Parang mayroon guilt sa kanya na baka mangyari din sa kanya yung ginawa niya sa kanyang kapatid. Kaya ang sinabi ng Panginoon, walang papatay sa iyo. Dahil ang papatay sa iyo ay may 7 ulit na paghihiganti. So yan po mga kapatid, mayroon din siyang babala na kung saan ang sino mang pumatay ay pumatay kay Cain ay mayroon pong tinatawag natin na parusa. Parusa ito dahil yun po talaga ay kasalanan. Yung ginawa ni Cain ay kasalanan na kung saan ay yan po ang naging dahilan na magkaroon ng matinding sakripisyo o matinding paghihirap ang mararanasan po ni Cain dahil doon sa kanyang ginawa. Sige po. May tanong? brother, 'di ba po si Cain, si Adam tsaka si Eve lang po yung tao doon. Sino pong tinutukoy ni Cain na papatay sa kanya? Okay. Dahil after sa kanya, okay, ay mayroon po siyang mga anak pa. Magkakaanak po siya. Kaya doon sa verse 17, mag-uumpisa doon yung pagdami ng tao.
na kung saan yun po yung kahit kamag-anak niya po yan o mga apo niya yan, ay yun po ang iniisip niya baka patayin siya kasi alam niya na siya lang naman ang taguluyod kasi siya nga yung progenitor. Yung progenitor siya sana ang magdadala ng lahi ng mabuti. Kaya nga po natuwa si Eva noong pinanganak siya. Pero hindi pala ganun ang nangyari. Na itong pangalawang anak na si Abel ay siyang mabuti pero pinatay. So siya na lang ang natira. Okay. Ngayon, paano siya namuhay? Oh. Nagkaroon ba ng anak si si Eva, si Adan at si Eva dahil wala naman siyang asawa? Oh, paano magkaasawa si Cain? Okay. So ibig sabihin mga kapatid ay as the use of logic and reasoning ay mapan po natin, maisip natin paano siya magkaasawa. Ibig sabihin kung nag-asawa siya ay nagkaroon ng anak si Adan at si Eva. Okay? So yan po yung palaisipan sa atin. Ngunit ito po ay based on the history ay nagkaroon po siya ng asawa. Kaya nagkaroon ng anak. Okay? So atin pong mapag-aralan ito na kung saan paano nangyari yon. Okay, tingnan natin kasi paano po dumami yung tao at paano niyang iisipin na mayroong papatay sa kanya kung siya lang naman ang tao. Oh. So ibig sabihin ay mayroon pong expectation na mayroon pa pong mamuhay na iba kaysa sa kanya. Dahil nandun na po sa kanya yung guilt na kung saan ay pinatay niya ang kanyang kapatid na soul na nag-iisa na kasama niya sana. Okay? Pero dahil pinatay niya, ay nandun sa kanya yung guilt ngayon na dadami yung tao dahil magkakaanak pa si Adan at si Eva. Okay. So, atin munang tingnan yung mga prinsipyo dito bago tayo tutungo doon sa mga bagay na tinanong ni Sister Veronica, no? Na kung saan ay paano mangyari yun? Siya lang naman ang anak ni Adan at ni Eva. Okay, tingnan muna natin ito. Again, the Lord said to Cain, "What hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth." So, ito po talaga yung nakikita natin dito na ang dugo ni Abel ay sumisigaw. Okay? Ibig sabihin this is a hyperbole na parang kwan po siya, pananalita na parang uh, umuungal yung dugo ni Abel dahil alam ng Panginoon mga kapatid ang nangyari. Okay? Cry it unto me from the ground. God had given Cain an opportunity to confess. Ibig sabihin yun po ay pagkakataon na sana ay magkumpisar, magsabi ng totoo si Cain. Pero anong ginawa niya mga kapatid? Talagang tinakpan niya pa. No? Confess his sin. He had had time to reflect. He knew the enormity of the deed he had done and of the falsehood he had uttered to conceal it. But he was rebellious will. Talagang makahimagsik na kalooban. And sentence was no longer deferred. So hindi na talaga mapigilan yung hatol sa kanya. The divine voice that had been heard in entreaty and admonition pronounced the terrible words, "And now art thou cursed from the earth." Talagang susumpain ka, kapuutan ka ng lupa. Which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. Kasi pag namatay po ang tao ay babalik po siya sa lupa. So, yan po ay tatanggapin ng lupa at maging kabahagi po ng lupa dahil sa lupa siya ay kinuha. Okay? When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength.
a fugitive and a vagabond shall thou be in the earth. Kaya kwan lang siya, palaboy-laboy na tao na ito po ang punishment sa kanya. Now, after Cain killed his brother, God asked him a similar question to the one he asked Adam. Where is Abel, your brother? Katulad din po sa tanong ng Panginoon, saan kayo? Oh. So yan po ay kaparaanan ng Panginoon na hanapin tayo. Ibig sabihin, He needs us to confess. Nice niya na tayo ay mag-confessar sa Kanya, sabihin yung totoo. However, Cain didn't acknowledge the sin. Hindi niya kinikilala ang kanyang kasalanan. He didn't even try to justify it. He just dodged the question and challenged God. So talagang rebelde ang espiritu niya. Therefore, God let Cain to be cursed from the earth that had drunk the blood of his brother. Then Cain had chosen to live far from God. So he was condemned to a wandering life. Cain didn't repent, but he knew that living far from God means death. Alam niya na talagang ang tungan niya ay kamatayan. But God cares. Ito po ang kagandahan dito, na God cares for sinners, na mayroon pa pong babala ng sino mang papatay sa kanya ay mayroon pong paghiganti 7 times. So, God cares for sinners by His mercy. Ito, may awa ang Panginoon sa mga makasalanan. Kaya dito mga kapatid, dito sa ating pag-aralan, the wickedness of men. Ito na po yung kasagutan doon na kung saan ay mayroon po siyang asawa o saan kinuha yung asawa kung siya lang naman ang anak. Actually, malaman po natin niyan ang lubos na pagkuhan nito, katotohanan doon sa chapter 5. Dahil doon po delineated ay mayroon po siyang mga anak. Si Adam po ay may mga anak na babae, may mga anak na lalaki. So dumami ang tao. Okay? So yan po ay mabasa pa natin, mapag-aralan natin. Okay, so basahin natin ito. Verses 17 to 24. Sige, Sister Veronica, atin pong basahin. Sumiping si Cain sa kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. Siya'y nagtayo ng isang lungsod at tinawag ang lungsod ayon sa pangalan ng kanyang anak na si Enoch. Naging anak ni Enoch si Erad, at naging anak ni Erad si Meho-Yahel, at naging anak ni Meho-Yahel si Metusael, at naging anak ni Metusael si Lamek, at si Lamek ay nag-aasawa ng dalawa. Ang pangalan ng isa ay Ada at ang pangalan ng ikalawa ay Zilya. Naging anak ni Ada si Habal. Siya ang ama ng mga naninirahan sa mga tolda at may mga hayop. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay Jubal. Siya ang ama ng lahat ng tumutugtog ng alpa at plauta. Ipinanganak ni Zilya si Tubal-Cain ang panday ng lahat ng kagamitang patalim na tanso at bakal, at ng kanyang kapatid na babae na ni Tubal-Cain ay si Naama. At sinabi ni Lamek sa kanyang mga asawa, Ada at Zilya, pakinggan ninyo ang aking tinig, kayong mga asawa ni Lamek ay makinig sa aking mga salita. Pumatay ako ng isang tao dahil sa pagsugat sa akin at ng isang binata dahil sa ako'y sinaktan. Kung 7 ulit ipaghihiganti si Cain, tunay na si Lamek ay 77 ulit. Okay. So ito po yung kasamaan na mula doon kay Cain. Ang mapapansin mo dito pag sinabi dito sa Bible, Cain knew his wife. Ito ay actually sa Bible ay pag may mabasa po tayo na nakilala ni Cain ang kanyang asawa. Ibig sabihin niyan, there is a sexual action na kung saan yan po yung relationship na nakilala
Ibig sabihin ba ay hindi niya kilala yung kanyang asawa. So this is actually the intimate relationship na kung saan ay nagkaroon po ng sexual relationship itong si Cain at ang kanyang asawa. At saan niya kinuha yung kanyang asawa? At kung ating alamin mga kapatid, si Adam and Eve ay hindi po binanggit na dito. Mula doon sa creation ay hindi binanggit. Pero nabanggit na mayroon lang po siyang dalawang anak, si Cain at si Abel. Pero parang na-cancel po, hindi na salaysay yung pagpanganak or mga anak ni Adam and Eve. At yan po actually masalaysay natin sa chapter 5. Dahil sa kasaysayan po, mayroon pong specific na tinutuunan ang sulat ni Moses. Okay? Katulad po sa chapter 1. Okay? Sa chapter 1 ay nandoon na yung pag-create niya ng tao. Pero hindi nabanggit doon yung pag-create kay Eva. Pero yun ay kasama pa sa ika-anim na araw. Kaya doon sa chapter 2 ay in-explain yon. Ganon din po dito na malalaman natin sa chapter 4 na binanggit na kung saan ay nagkaroon ng asawa si Cain. Ang tanong ngayon, saan nagkuha ng asawa? Dahil wala namang ibang mga tao sa panahon na yan. So by logic and by common sense ay dito po maisip natin na kung saan ay mayroong babae na ipinanganak si Adam na kung saan yun ang naging asawa. So yun po yung actually nagkuhan po sila dahil itong nangalat po after po na nanganak, di ba? Inalagaan hanggang lumaki at nagkaiwalay na. So hanggat nangalat sila, pagkita niya o nagkaroon po ng pag-aasawahan. So ito po yung kasaysayan ng kasamaan ng tao na pumasok yung kasalanan at para tawag nito na masaturate ang lupa ay yan po ay nagkaroon siya ng asawa. At ito nga po, ang una niyang anak si Enoch. Hindi po yan si Enoch na atin po yung mababasa pa na itong si Enoch ay nasa lahi po ng pangatlong anak na lalaki ni Adam, ano? Na dahil ang mabait na anak niya pinatay. So walang maging daluyan ng pagpapala dahil si Cain ay wala. Ang kasamaan ay nasa kanya. So walang magtataguyod na sana siya yung progenitor pero hindi na naging progenitor dahil siya po ay distractor o nasira ang pangalan ni Adam, ni Adan. Okay? So, dito po ay mapapansin natin na mayroong genealogy or sunod-sunod na mga anak. Una, si Cain. Okay? Si Cain nagkaanak kay Enoch. Okay? At si Enoch nagkaanak kay Irad. Okay, so ibig sabihin saan sila nagkuha ng asawa? So doon ay mapapansin natin saan sila nagkuha ng asawa, bakit nagkaanak. So yun po ay hindi na binanggit doon sa Biblia, pero nagkaroon po ng mga anak na babae dahil sa ilang taon ba naman na namuhay si Adam. Atin po yan mapag-aralan sa chapter 5, no? Na kung saan ilang taon ba si Adam na nanganak pa siya ng mga babae. So mapapansin po natin yan sa pagsusubaybay po natin ng ating pag-aaral. So ito po ang sunod-sunod. Pagkatapos kay Irad, nanganak po siya kay Miohael at
Mioagel, Medosael, at saka yung pang po dito ay yung pang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 generation or actually pang 7 generation na ito dahil namatay si Abel. Yun ang actually yung second generation. Okay? So, na kung saan ito na po si Lamech ay nagkaroon ng asawa. Okay? At ang asawa niya dalawa, hindi lang iisa. So, naging doble. Doble yung kasalanan, ano? So, si Ada at saka si Sila o Celia. Ito na po yung may kambal na anak itong si Ada, si Jabal at saka si Jubal. So kambal po yan. Okay? So ito ang naging dahilan na may mga taong naninirahan sa mga tent. Kasi palaboy-laboy na nga po. Okay? So yan po, they dwell in the tents. And then ito naman si Jubal, handle the harp and organ. So yan po yung mga kanilang expertise. Mayroon po sila talagang gawain na pinasimulan. So pag sinabi po natin na mga harp and organ, yan po ay nanggaling sa lahi ni Jubal na siya po yung eksperto diyan sa music. Okay. And then dito kay Celia po ay mayroon po siyang anak na lalaki at babae, no? Si Tubal Cain na kung saan ito po yung instructor of every artificial in brass and iron. So siya po yung tagagawa po niyan, instructor at nagtuturo po siya. At ito ang kapatid niya na babae, si Naama. So ito po yung lahi ni Lamech. Okay? Iba ito sa mayroon din pong mabanggit sa chapter 6 na kung saan ay yun po yung naging father at mga ninuno ni Abraham. So atin po subaybayan yung genealogy o yung mga taong kasama po dito sa kasaysayan. Okay, tingnan po natin. Descendants of Cain became worst generation. Naging worst po na generasyon. The descendants of Cain became worst generation after generation. Lamech is a good example of this. He was part of the seventh generation after Adam. So pang 7 generation at si Lamech. Okay? So the Sabbath was honored by all the children of Adam that remained loyal to God. But Cain, okay, so ibig sabihin, binabanggit po dito ng Christ triumphant sa Espiritu ng Hula sa page 38, paragraph 3, na mayroon pa pong mga anak si Adam. Okay? Hindi lang po doon sinalaysay sa mga kapitulo na ating napag-aralan. Atin po yan mapag-aralan sa chapter 5. Ano? So dito po ay kinumpara yung mga anak ni Adan, yung iba ay sumusunod. Pero itong si Cain ay natatangi na siya po ay sumuway, did not respect the day upon which God had rested. Ibig sabihin, mayroon ng suwail. Mayroon na pong hindi sumusunod sa araw o sumasamba sa araw ng Sabado o Sabbath. They choose their own time for labor and for rest regardless of Jehovah's express command. So mayroon ng suwail, nagrebelde na talaga. So pinagkatawanan na yung pagka-rebelde nila. So lumayo na talaga sa Panginoon. Okay, so ito po yung mga nangyayari sa kasaysayan. So parallel events, dito po makikita natin na mayroong parallel events. Bago po tayo tutungo doon sa part 3 ng ating pag-aaral, mayroon pong parallelism dito. Okay, anong pong parallel na ito sa pangyayari kay Adan, Eva, and Cain? Ano pong halintulad o parallel niya? Eve and Cain both entertained the temptation. Okay, so basa natin yan sa chapter 3,
6 to 8, na mayroon pong pagsubok o yung temptasyon. Ganon din po kay Cain, na mayroon pong pagkakataon na sana ay magsabi siya ng totoo, pero nagsinungaling siya. Okay? So Adam and Cain, so ito po ngayon ang parallel niya, no? Both will experience the curse of the earth. Dahil si Adam ay sinabi ng Panginoon, "Cursed be the ground." At maghihirap siya. Kaya yung ground ay hindi na po healthy. Kailangan ikuan mo pa. Talagang i-till mo yung land para magkaroon ng magandang pagtubo. Talagang magpawis ka. At kailangan mong diligan yung halamanan. Kasi wala na nga. Curse na yung land. Na-curse po yung land dahil doon sa kasalanan. Na sana kung hindi po nagkasalang tao, ay hindi na kailangan ng dilig-dilig. Dahil ang tubig sa ilalim ng lupa, yan mismo ang magdidilig o yan ang mag-moist. At dahil sa init, it will be absorbed at yung kwan na yun, yung tubig ay akyat sa stem hanggang maging kabahagi po ng tanim. So yun po yung plano ng Panginoon na hindi na kailangan ng dilig-dilig. Pero dahil sa kasalanan, ay naghihirap tayo. Ito po ay maalaala natin na ito ang curse na pumasok kay Adam, na the ground had been cursed because of their sin, mga kapatid. So kung manumbalik po yan, na mawala na yung kasalanan, manumbalik yan, mga kapatid, yung Garden of Eden. Kaya babalik po yan. So there is an Eden restored. Okay, the Lord drove out Adam from Eden, and Cain received an intense curse and went out from the presence of the Lord. So ito po yung pagkumpara ng pagkakaiba po or parallelism na nangyari po kay Adam, Eve, and Cain, na kapwa po sila pareho na nakaranas na may pagkakataon na magsabi ng totoo or magsabi ng magsunod sa Diyos, ay talagang sinunod nilang kanilang sarili. So ito po yung kabahagi ng ating leksyon for today. So bukas ay ating pong pag-aralan yung part 3. Doon na po natin ma-delineate, malalaman yung mga anak na babae ni Adam at ang pangatlong anak ni Adam bago pa dumami ang kanyang mga anak na lalaki. So ibig sabihin ay mayroon three main persons na binanggit po ng mga anak ni Adam. Una, si Cain, panganay. Pangalawa, si Abel, yung pinatay. Tapos, itong pangatlo ngayon, ang ating pag-aaralan sa bukas. Ito po yung maging daluyan ng pagpapala. At doon din po masasabi sa talata na men began to call the name of the Lord. Paano mangyari? Ibig sabihin ba, si Adam hindi tinatawag ang pangalan ng Panginoon? Ito po yung mga issues actually sa mga tanong ng mga tao na sa panahon lang ng pangatlong anak ni Adam, nagkaroon ng pagtawag sa Panginoon. Tinawag po sila the children of God. Itong si Cain ay pinanggalingan ng children of men. Okay, children of men. Pero itong pangatlong anak ni Adan ay tinawag po na siya ang father at simula ng children of God. So, abangan po natin yan. Bukas ay pag-aralan po natin ilan at sino pa at marami pa palang mga anak si Adan. Tingnan po natin yan bukas na may binanggit po dyan sa chapter 5 na kung saan ay ito rin ang maghanda sa atin, matrace natin yung generation hanggang pagdating po kay Noah. Okay, so yan po yung pag-aralan natin bukas. Okay, any question?
yung mga katanungan natin na Sister Veronica na yung pagdami ng tao, yan po ay masagot natin sa bukas sa chapter 5. Dito sa chapter 4, atin pong tiningnan yung curse na dumating po kay Cain. Okay, at saka yung pagtaboy sa niya bilang palaboy-laboy na resulta po ng kanyang pagkarebelde laban sa Diyos. Kaya nga po nangyari ito sa buhay niya at manumbalik siya sa lupa pero magkaroon muna siya ng descendants. Mayroon po siyang mga anak. Kaya he is the father of the wicked na tinagurian na sons of man or children of man. So ito po yung kabagi po dito sa background ng human history na kung papaano po na ang unang magulang ng mga wicked ay naging palaboy-laboy dahil doon sa kanyang sariling pagpili. Kaya ito po ay leksyon sa atin. Okay? Any additional reaction? Okay. Brother, ano po, yung sa kay Lamit po na part. Okay, sige. Di ba po sabi niyo, ay dun po sa PowerPoint, naging good example po siya. Tama po ba? Dito sa Silamic is a good example for those who will be what? Worse. Ah, Okay, yan po yung andito. Na itong Silamic ay siya isang halimbawa ng worst na generation. Bakit po? Nagkaroon siya ng 2 asawa. At saka talagang na yun, talagang naging po siya, naging suwail na sa Diyos dahil dumubli ang kanyang kasalanan dahil ang plano ng Panginoon ay iisa lang. Bakit 2 yung kanyang asawa? So ito po yung naging masama. Kaya magandang halimbawa. Isa sa mga halimbawa. Good example. Good example ibig sabihin, good example of what? Good example of those worst generation na lumabas sa kasaysayan ng lupa. Okay? So siya po yung halimbawa ng mga kasamaan, malala na sitwasyon ng henerasyon. Kaya sa henerasyon ni Lamech ay diyan po ay lalong dumami actually yung kasalanan. Nakakwa na. Tumpik-tumpik na yung kasalanan ng tao. So yan po yung binanggit yan na good example of those who are worst generation na lumabas po sa kasaysayan. Okay? I hope nasagot po, Sister Veronica, no? opo. Okay. Meron pa po, brother. Sige. Yung si Enoch po ba, siya po yung ano, parang dinala sa langit. Yun po Hindi. ba yun? Hindi pa. Kasi masama. Itong unang Enoch na to, masama ito. Kasi anak siya ni Cain. Okay? So, itong si Enoch na lalabas, doon sa chapter 5 yan. Kaya maghintay-hintay tayo, nandun yung kasagutan nun. Na kung saan ay doon po ipinanganak yung because he walk with God. Okay? Imagine na 65 years nang anak siya. Tapos after ng 300 years, he walked with God. At ang buong buhay ni Enoch na binabanggit mo ay kanyan 365 years old at dinala na siya ng Panginoon. Ibig sabihin ay hindi siya nakaranas ng kamatayan. Dinala na talaga because he walked with God. Grabe ang kanyang devotion sa Panginoon, talagang binalik. Kaya ito po yung halimbawa na pinapakita ng Panginoon, kaya pala ni Enoch. Dahil sumunod lang siya. Talagang nandyan yung provision ng Panginoon na basta't sumunod ka lang, bumalik ka sa Diyos, you can walk with God. Na mamuhay ka na hindi ka na mamatay. Yan po yung halimbawa ni Enoch.
Actually, makakuha natin yan sa bukas. Bukas yung part 3. Part 3 na ating pag-aaral. Okay? Okay, so lumampas tayo ng 7 minutes. Okay? Yan po yung goal natin na ma-reach natin yung 1 hour talaga, no? Okay? Mayroon pang Okay karagdagan? Wala na? na po, brother. Okay na, no? So, pasalamat tayo sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka sa muli, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kayo po ay nagpapakilala sa amin na bagamat ang kasama ng tao ay lumaganap, ganun pa man ay nandyan pa rin po ang inyong pag-iingat, nandyan pa rin po ang inyong pagmamahal, na ninanais po ninyo na ang tao ay bumalik sa inyo. Kaya nga po't amin pong dalangin na nawa ang aming mga kaibigan, mga kapatid, kamag-anak ay makaranas din po na kayo ang mangusap sa kanila na kung saan ay hindi rin po sila mapalayo, kundi bagkus ay merong pag-asa na sila'y lumapit at magkaroon ng masinsinang relasyon sa aming Panginoon na kayo nawa ang siyang patuloy na maging gabay po nila upang sila rin po ay maging kasama namin na mamuhay ng masunurin sa inyo. Salamat sa mga leksyon na aming napatutunan, Panginoon, sa buhay ng kasamaan ni Cain, na ito po ay nagpapahayag lamang na walang magandang may dulot ito kundi ay kapahamakan at kaparusahan, Panginoon. Kaya tulungan ang bawat isa sa amin na ito ay maganap namin ang inyong kalooban sa pamagitan po ng inyong kapangyarihan dahil wala rin po kami magagawa kung wala kayo. Kaya't aming kinikilala, Panginoon, na kayo po ang siyang bukal ng buhay. Kayo po ang siyang bukal ng kalakasan na karoon po kami ng lakas sa pamagitan po ng pananampalataya. Kaya't aming binabalik sa inyo papurit, pasasalamat, Panginoon, sa araw na ito at ingatan po ang bawat isa sa amin sa aming paglalakbay patungo sa iba't ibang lugar, Panginoon. Kayo po nawa ang siyang mag-iingat sa amin. At aming pinasalamatan lahat ng mga bagay na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin at aming inaasahan na ito ay aming matanggap dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Amen po. Okay, so maraming salamat at God bless po sa lahat. Sa ating mga nagsusubaybay, maraming salamat po at God bless you and see you tomorrow para po sa ating pangatlong bahagi ng ating pag-aaral sa chapter 4 na kung saan ay chapter 5, nandun din po yung mga kasagutan ng ating mga katanungan. Okay, God bless you. Thank you po, brother. God bless po. Okay.